Kaya kung tayo ay nasa Panginoon, bagamat naroon yung ating sitwasyon na napakahirap, kagaya ni Paul at ni Silas, sino ba naman sila na hindi makaramdam ng takot? Pero dahil sila ay mga lingkod ng Panginoon, sa halip na sila ay matakot, sa halip na sila ay mangamba, ano ang ginawa nila? Sila ay nagpuri sa Panginoon, sila ay nanalangin. At sa kanilang ginagawa, hindi sila nag-iisa. Sapagkat yung lahat ng nasa loob nila ay nakikinig sa kanila. Kaya yung pagpupuri sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kabalisahan ay nakakaalis o nakakapawi ng takot. Sapagkat bibigyan tayo ng Panginoon ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa Kanya. At saka kapag tayo ay nagpupuri at nananalangin, mas lalo tayong napapalapit sa ating Panginoon. At sabi nga sa Romans 6:31, what shall we then say that these things? If God be He for us, who can be against us? Di ba? Walang makakatalo sa atin. Oo, nakakaranas tayo ng mga bagay na, na akala natin malayo ang Panginoon. Pero pangako ito ng Panginoon walang sino mang makakatalo sa atin. Nadaig nga sila, di ba, nabilanggo sila, nadaig sila nung mga tao dahil sa kanilang paghahayag na ang taong na pinalayas nila yung mga masamang espiritu. Pero may plano pala ang Panginoon. Sa gitna ng kahirapan ng ating buhay, hindi agad natin nakikita, mga kapatid, kung ano ang layunin ng Diyos na inilaan niya sa atin o inihanda niya sa bawat isa sa atin. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ni Paul at saka ni Silas na in time of difficult na situation, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Mas kailangan nating magpuri sa Panginoon at kailangan natin maalis yung takot na to. Sapagkat kapag tayo ay natakot, magagalak ang ating kaaway. Sinasabi nga ng salita ng Panginoon, ang pagkatakot ay kasalanan. Sapagkat bakit hindi magiging kasalanan ang pagkatakot, mga kapatid? Ibig sabihin, kapag tayo ay natatakot, wala tayong pagtitiwala sa Diyos na pumili sa atin.